Binibini, huwag kang lumapit, tumakbo ka. Kakainin ka niya, ako pa ang tatakbo. Ang hayop na ito, nakapatay na ng higit 10 tao. Ang laki nito, ang dami sigurong laman. Ako ang gusto nitong kainin. Kung gayon, malas mo. Binibini, huwag mo nang isipin ang karne, tumakbo ka. Kalahating oras ko itong inihaw. Dinungisan nito ang pagkain ko. Dahil lang dito. Hindi naman siguro dahil sa'yo. Mag-ingat sa mga kuko nito. Huwag kang maingay. Binibini, huwag mo na akong sagipin. Hindi kita sinasagip. Lumalaban lang ako para sa sarili kong buhay. Tapos na. Dito ka tumingin. Sino ka ba talaga? Isang taong gutom. Sa batok, tusukin mo sa batok. Sana sinabi mo agad. Binibini. Tumahimik ka, buhay pa ako. Bayad na ang pagkain. Tahimik na ngayon. May hininga pa. Maraming salamat sa pagsagip mo sa akin, binibini. Habang humihina ka pa, huwag kang mamamatay. Bakit? Kapag namatay ka, ako pa ang maghuhukay ng hukay. Ang nagyalong lupa, ang tigas. Maantala tuloy ang pagbabalat sa oso. Ah! Bali ba ang paa? Dapat buo pa. Ay, binibini, sanay na sanay ang kamay mo. Marami na akong beses nakagat ng lobo. Tinahi ko na ang sarili ko. Ano ang pangalan mo, binibini? Saan ang tahanan mo? Wala akong tahanan. Nasaan ang mga magulang mo? Hindi ko pa sila nakita. Ha? Kapag masakit, sumigaw ka. Huwag umiyak. Hindi dahil sa sakit. Kung gayon, nalamigan ka at nanganga. Binibini, saan mo nakuha ang kampanang ito? Gusto mong agawin? Hindi ako mangangahas. Ito ang pangkaligtasang kampana ng lehitimong anak na babae ng pamilya Jingbian. Anong dukadong bahay, wala pa akong narinig niyan. 16 na taon na ang nakalipas, nawala sa hilagang hangganan ang aming panganay na binibini. Nakabitin na sa kanya ang kampanang ito. Tignan mo, pati ang mga ukit ng apoy, tugma. Pati ang jade, bagay rin. Pulang bakas ng apoy. Mayroon din ang panganay na binibini. Isa pang tingin, dudukutin ko ang mga mata mo. Ako si Huzong, ang hamak niyong alipin, sa wakas natagpuan ko na rin kayo. Huwag mo akong yuyukuran. Wala akong karne para sa'yo. Ako ay dating utusan ng pamilya Jingbian. Hinahanap ka na ng duke sa loob ng 16 na taon. Nagutom ako sa loob ng 16 na taon. Hinahanap ka niya sa loob ng 16 na taon. Hindi alam ng duke na narito ka. Binibini, sumama ka na sa akin pabalik sa Shenjing. Hindi ako sasama. Ang Shenjing ay tahanan mo. May oso, kuneho at lungga sa puno rito. Sapat na para tumira. Nandito sa Shenjing ang duke. Hindi ko siya kilala. May karne sa Shenjing. Bawat kain may nakahanda. Anong karne? Karneng tupa, baka, usa at manok. Araw-araw may nakahanda sa kusina ng mansyon. Araw-araw. Bawat kain. Busog ka, garantisado. Ipinapangako ko sa buhay ko, mabubusog ka. Kung gayon, huwag kang mamamatay. Ikaw ang magtuturo ng daan. Matanda na ang mga buto ko. Mas marupok ka pa kaysa sa kuneho. Isama mo ang jade token at ang mga dokumento. Pangpasok iyon sa mansyon. Binibini, ari iyan ng mansyon. Sinasabi mong ako ang nakakatandang binibini. Kung gayon, akin yan. Saan ang daan, gutom na ako. Nakarating na tayo sa Shenjing. Kapag may nakasalubong, magbigay galang. Ang paggalang ba ay may kasamang karne? Hindi sigurado. Hindi pwede yan. Naamoy ko ang karne. Pagpasok sa lungsod, uwi muna tayo sa mansyon ng Jingbian para makilalang muli ang pamilya saka tayo kakain. Hindi pwedeng kumain muna. Saan mo nakuha yan? Sino ang dinala mo? Si Huzong ng mansyon ng Jingbian ang naghatid sa panganay na binibini pa uwi sa bahay. Malayo ba ang mansyon sa kusina? Nakarating na sa bahay si binibini niya. Saan galing ang ligaw na yan? Nangahas pa siyang harangan ang malaking tarangkahan ng mansyon. Walang galang. Sino ang sinasabihan mong bagay? Linawin mo muna. Nasa loob ba ang kusina? Huzong. Lumabas ka at maghanap ng tao. Paano ka nakauwing amoy lansa? Nasugatan si Hubo. Pasukin muna siya. Ginang siya ang panganay na binibini. Makapagpapatunay ang kampanilya at ang jade token. Ang panganay na binibini ng mansyon. Para sa akin mukhang ligaw na napulot sa bundok. Itapon ninyo ang maruming bagay na ito.
Hindi ba yan maruming bagay? Baguhan ka lang dito ate. Hindi mo alam ang mga patakaran. Huwag mo ring takutin ang mga utusan. Kung gusto mong pumasok sa mansyon, patunayan mo munang karapat-dapat kang tumawid sa pintuang ito. Noong nawawala ang panganay na binibini, ang kampanang ito ang dinala niya. Pwedeng manakaw ang kampana, pwedeng mapulot ang jade. Sino ang nakakaalam kung panloloko lang siya? May pulang marka pa siya ng apoy sa ilalim ng kanyang collarbone. Huwag kang basta-basta magsalita tungkol sa akin. Totoo man o hindi muna iyan ang usapan. Sa pagpasok sa mansyon, ang unang hakbang ay lumuhod at yumukod sa mga nakatatanda. Kapag lumuhod ba dadagdag ang isang mangkok ng karne? Hindi pwede. Kung ganoon hindi ako luluhod. Ha? Tiisin mo muna iyan kapatid, lilipas din. Kung gusto mong lumuhod, ikaw ang luluhod. Ikaw dyan, pigilan niyo siya. Ngayong araw luluhod ka man o hindi luluhod ka pa rin. Ginang. Hindi pa dumarating ang Panginoon ng mansyon. Sino ang mga ngahas gumalaw sa binibini? Kiyang huwag mo siyang bugbugin. Pahawakin na lang siya sa iba para lumuhod. Sa bundok, isang tuntunin lang ang natutunan ko. Sino ang maunang gumalaw, siya ang mauunang malublob sa tubig. Saklolo ang lamig ng tubig. Naglalakas loob ka. Sabi ko na siya ang unang ilulublob sa tubig. Huwag kang magdulot ng gulo at kamatayan, iha. Mababaw lang ang tubig, hindi siya mamamatay. Ligaw ka man, ligaw ka talaga. Pagsalang mo pa lang sa loob, nananakit ka na. Ulitin mo nga. Ang sabi ko, ikaw ay. Pag nasabi ko na ito na ang magiging kahihinatnan mo. Kapatid, huwag mong takutin si Chang. Hindi mo pa rin alam ang mga patakaran. Mas mabuti pang pumunta ka muna sa silid ng kahoy at magpakalma. Hintayin nating bumalik ang amain ko, saka natin pag-usapan. May karne ba sa silid ng kahoy? Sa silid ng kahoy, gutom at pagninilay lang ang aabutin mo. Gutomin mo rin ba ako? Kapatid, nagkakamali ka. Pinunasan ko lang ang dugo sa mukha mo. Ang amoy na ito, pang-akit sa usa. Nag-imbento ka lang ng kung ano-ano. Bitiwan mo si Yuntang. Ito ang gamitin sa pagpupunas ng mukha. Ang kapal talaga ng mukha ng mga taga-Shengjing. Yahin, tulungan mo ako. Naglalakas loob ka pang saktan si Yuntang. Nasa manggas niya ang pulbos. Wala sa manggas ko. Pampahilo na pulbos ito. Mga tulisan lang sa bundok ang gumagamit niyan. Sino ang maglalakas loob na magsalita ng marami? Ibenta agad. Kakapasok lang ng panganay na binibini sa bahay, ma'am. At gagamitan niyo agad siya ng pampahilo. Anong panganay na binibini? Hindi pa siya kinikilala ng Ginoo. Isa lang siyang batang ligaw na hindi malaman ang pinagmulan. Gusto mo ba akong gutumin? Tapos pahiluhin mo pa ako. Umuwi na ang Ginoo ng mansyon. Sino ang magsasabi sa akin? Bakit parang digmaan na ang loob ng mansyon? Dinala ni Kuya Huzong ang isang bastardo. Panginoon, nahanap ko na ang binibining nawala. Matanda na si Kuya Huzong. Baka nagkamali lang siya ng pagkilala. Pwedeng pekin ang kampanilya at jade na plaka. Ang kampanilyang ito. Sa akin ito, hindi ko ibibigay. Binibini, ito ang iyong ama. Kuya, hindi sapat ang kampanilya lang. May pulang markang parang apoy pa. Sa ilalim ba ng balikat niya ay may markang parang apoy? Zawi ko, ang zawi ko. Alam mo ang pangalan ko. Noong gabing isinilang ka. Sa gitna ng malakas na nyebe sa hilagang hangganan. At ang mga sulo sa kampo ay nagningning buong magdamag. Pinangalanan kitang Jiang Zaoye. Kapag kinilala ka, siguradong may karne sa bawat kainan sa mansyon. Busog ka lagi. E di, kinikilala na kita. May atas mula sa palasyo. Dumating ang duke ng Jingbian kasama ang bagong balik na lehitimong anak na babae. Dumiretso sa palasyo at dumalo agad sa gabing piging sa templo ng mga ninuno. Marami bang karne sa piging sa gabi? Hindi pwedeng may dalang tabak ang binibini kapag papasok sa palasyo para sa piging. Di karne, bawal din. Hindi naman kainan ang piging sa gabi. Kung walang dalang karne, ano ang kakainin? Zaoye, may handa sa palasyo. Ibigay mo muna sa ama mo ang tabak. Kapag ibinigay ko sa inyo ang tabak, sino ang magtatanggol sa karne? Ako na ang mag-iingat para sa inyo. Babalik ko rin paglabas natin. Kapag nabawasan kahit isang kagat, mananagot ka sa akin. Siya ang bagong kinilalang anak na babae ng mansyon ng Jingbian. Parang kinayod sa niebe ang buhok niya. Ama, pwede na bang kainin ngayon? Maghintay ka hanggang magsimula ang handaan ng kamahalan. Ama ang sasama sa paghihintay mo. Kapag matagal na, titigas ang karne.
Hindi mo nga mabitbit ng maayos ang mamahaling chopsticks. Hahaha. Dahan-dahan, hindi ito sanga. Mas maayos pang gamitin ang sanga kaysa rito. Kumain ka na nga lang, parang hindi tao. Tapos may lakas ka pang umupo sa piging ng templo ng mga ninuno. Hindi ko naintindihan ang nauna. Pero nang sabihin mong hindi ako mukhang tao. Nakuha ko. Nagkamali ba ako? Ang nakaupo rito ay pawang mga marangal na binibini ng dakilang angkan. Hindi mga halimaw mula sa bundok. Ang pagpapakilalang muli sa iyo ng mansyon ng Jingbian ay sapat ng nakakahiya. Paligoy-ligoy lang kayo, ang gusto niyong sabihin, hindi ako karapat-dapat maupo rito. Sa loob ng templo ng mga ninuno, bawal ang suntukan. Agawin niya ang kainan ko. Dumarating ang kanyang kataas-taasang prinsipe ng korona. Unang pagpasok sa palasyo ni Binibining Jiang. Hindi ako sanay sa mga formalidad. Bakit niyo pa kailangang pahirapan ang lahat? Maraming salamat, prinsipe, sa pagligtas sa amin. Madulas ang mga jade na chopstick. Ipapalit ko ang pilak na chopstick. Kung ipapalit, makakapaghain na ba tayo? Kung gusto ninyong mas maagang magsimula ang handaan. May paraan naman. Lumapit ka at yumukod ka sa harap ng ding. Para mapatunayan ito para sa mansyon ni Duke Jingbian. Kapag naitaas mo, makakakain na ba tayo? Ako mismo ang tutupad sa sinabi ko sa iyo. Hindi na kailangang patunayan pa sa kanila ni Zhaoye. Malamig na ang karne. Ang binibini ay pwedeng alalayan lang, hindi buhatin. Malaki ba ang diferensya ng pag-alalay at pagbubuhat? Hindi niya siguro akalain kaya niyang buhatin yon, di ba? Hintayin nating madapa siya sa harap ng ding. Tingnan natin kung paano pa makakaangat ang mansyon ni Duke Jingbian. Zhaoye. Sasama ka sa akin, anak. Sabi niya, pagkatapos ng pag-angat ay kakain na. Pangako mo ba yan? Siyempre. Medyo mabigat. Ngayon mo lang nalaman na nakakahiya pala. Naibalik na ang ding. Ganito ba, pasok na. Makakakain na ba tayo? Parang halimaw talaga siya sa bundok. Kakablang mo lang sinabing hindi ako mukhang tao. Ngayon natatakot ka na naman sa akin. Dahan-dahan mong ibaba, Zhaoye. Huwag mong masaktan ang kamay mo. Hindi naman manganganak ang ding. Lumanggamit ng templo ng mga ninuno. Ipapakuha muna ito sa eunuko. Nahulog ito sa paanan ng tatay ko. Si tatay ang unang titingin niyan. Ano ba ang ama? Hudyat na hukbo. Matagal na ang panahon mula nang gamitin ang ritual na ding. Hindi na nakapagtataka kung may lumang hudyat pa. Hindi ito lumang hudyat na hukbo ng dating dinastya. Sino ang mga kawal sa kampo ng bantay? Ang kampo ng bantay ng mansyon ni Duke Jingbian. May kinalaman iyon sa akin. Noong gabing nawala ka 16 na taon na ang nakalipas. Ang kampo ng bantay ang naghatid sa ina mo pauwi sa mansyon. Ang dala nila ay ang hudyat na ito. Tandang-tanda ko ang puwang na ito, Panginoon. Kaya ako nawala. Hindi ako nataboy ng isang oso. May kumilos sa mga tao mo. Sa mga nagdaang taon, hindi ito natunton ni Ama. Kagagaling lang makilala ulit ng Duke Jingbian ang kanyang anak na babae. Hindi may iwasang maging emosyonal. Mas mabuting ipaimbestiga ng masinsin sa kagawaran ng parusa matapos ang handaan sa gabi. Bakit mo minamadaling kunin yan? Iniisip ko lang ang kapakanan ng mansyon ni Duke Jingbian. Maraming tao, maraming bibig. Para hindi basta maipakalat ang lumang kaso. Tatanungin kita. Matagal mo na bang alam na may laman ito? Tinatanggap ko ang kabutihang loob ng prinsipe. Ngunit ako mismo ang maghahain ng hudyat na ito sa kanyang kamahalan. Dumating na ang kanyang kamahalan. Nagdaos ako ng handaan ngayong gabi. Hindi para wasakin niyo ang templo ng mga ninuno. Ama, ang anak mo ay nag-imbita lang kay Binibining Jiang na magdagdag ng kulay sa pag-angat ng ding. Binibining Jiang, magdagdag ka ng kulay sa pag-angat ng ding. Ama, ang anak mo ay nag-imbita lang kay Binibining Jiang na magdagdag ng kulay sa pag-angat ng ding. Ayokong mabisto ang lumang hudyat ng hukbo. Kamahalan, ang hudyat na ito ay may kinalaman sa lumang kaso ng pagkawala ng aking anak na babae. Hinihiling kong selyuhan at siya sa atin ito. Ikaw si Jiang Zhaoye. Sa unang gabi mo sa palasyo, ginulo mo agad ang ding ng seremonya. Matapang ka. Kamahalan, hindi niya naintindihan ang etiketa. Tapos pinagbanta pa niya ako sa templo ng mga ninuno. Sinasabi mong hindi ako nararapat sa upuang ito. Inutusan ako ng prinsipe na buhatin ang ding. Sabi ko na nga, pwede nang kumain. Ang hudyat na hukbo ay nahulog sa kaldero. Hindi galing sa bibig ko. Kamahalan, kakabalik lang po ng abang dalaga. Hindi ko alam ang mga tuntunin ng palasyo.
Pero kailangan siya sa atin ang hudyat na ito. Ang hudyat ng hukbo ay isiselyo sa harap ng lahat. Pagkatapos ng handaan sa gabi, ipasa ito sa 3 kagawaran para suriin. Humihiling po ako na ako mismo ang magbantay hanggang matatakan ang sisidlan. Natatandaan na kita. Ako rin, natandaan ko na si Binibining Jiang. May amoy dugo sa likod ng pader. Kakamatay lang nito. Mahigpit ang bantay sa palasyo. Baka nagkamali ka ng amoy, Binibining Jiang. Sa bundok, 1 beses lang akong magkamali, kapalit ay buhay ko. Dadalhin ko muna ang aking anak na babae pauwi sa mansyon. Panginoong Duke, ang matandang niyong alipin ay sasama sa inyo. Sumunod kayo ng malapit at huwag lumayo kay Zaoye. Hindi patuyo ang dugo, nasa unahan lang ang tao. Nililinis araw-araw ang mga daan sa palasyo. Saan galing ang dugo? Suriin ang dugo. Mas mabuting tanungin ang nagtatago. Zaoye, umatras ka sa likod ni Ama. Panginoong Duke. Lumabas ka. Pormasyon ito ng mga sundalong handang mamatay. Zaoye, umatras ka. Magulo maglakad ang mga tao sa Jianghu. Hindi sila magulo. Binibini, may napansin ka ba? Sanay sila sa pormasyon ng hukbo. Lahat ng talim ay nakatutok sa ama ko. Magsibulad. Zaoye. Sobrang dikit at ayos ng hanay nila. Isang tama, isang bangka ang babagsak. Hindi pa dalos-dalos si Binibini. Marunong siyang bumutas ng pormasyon. Sa likod ninyo, Panginoong Duke. Naglalakas loob ka na saluhin ang tabak ng walang kamay. Masyadong marupok ang tabak mo. Narinig mo siyang paparito na. Huwag gagalaw. May narinig ka na naman ba? Nakabaon pa ang kwerdas ng pana at hindi pa bumibitaw. Zaoye, mag-ingat sa pader. Masyado kang maingay kapag hinihila mo ang kwerdas gamit ang daliri. Kipit sarado mula harap at likod. Takot ka ba? Sayang ang karne kapag lumamig. Sayang ang karne kapag lumamig. Pinatay si Duke Jingbian para maagaw ang hudyat ng hukbo. Ang kahon ang pakay nila. Hindi pwedeng mawala ang kahon. Hindi rin pwedeng palusutin ang sinuman. Kapag sabay-sabay silang dumudulas, sabay-sabay din silang babagsak. May iba pa. 3 kabayo, 2 mabilis, 1 mabagal. Ang mabagal ang humihila ng bakal. Maaari ring marinig iyon sa yabag ng kabayo. Ang kaladkad ng bakal sa niebe ay parang hagupit ng pana. Nakatagong pana. Hindi ka lang pala basta marahas kung lumaban. Sa bundok, para mabuhay ka, makinig muna sa tunog bago kumilos. Iwan ang buhay. Buhay pa ako. Pigain mo ang bibig niya. Mahuhuli na. Makakakagat na siya ng lason. Lason na kapsula ng mga sundalong handang mamatay. Huli na ang dating ko. Patawad po, Panginoong Duke. May ambush sa ilalim ng pader ng palasyo. Ngayon lang kayo dumating. Ako po ang nakaatas sa pagbabantay at pag-ikot. Wala akong narinig na kakaibang ingay. Hindi sa hindi namin narinig. May taong hindi hinayaang marinig niyo iyon. Malinis ang daan sa palasyo. Hindi dapat may putik sa talampakan niya. Ako ang nakaantabay ngayong gabi. Sino ang nag-utos sa inyo na lumayo sa pader ng palasyo? Ang huling general ay tatanggap lamang ng utos sa pagpapalit ng depensa. Hindi alam kung may nakatagong pagpatay. Tama ang sinabi niya, hindi siya nagsinungaling. Pero alam niya kung sino ang nagpatatak ng selyong iyon. CJ. Ito ang deputy commander ng kampo sa hilaga ng hukbong imperial. Mga sandata ng mga espiya at pumasok na kawal. Mga lasong supot na nakatago sa ilalim ng bota. Palitan ang mga kahoy na tag ng depensa. Ilagay lahat sa selyadong imbakan. Ang bagay na ito, kailangan kong magpaalam sa taas. Talaga bang susuriin ni Miss ang kampo sa imperyo? Sila ang unang kumilos. Ngayon ako na ang susunod sa bakas para hanapin ang tao. Papasok sa paaralang militar ng imperyo. Ano ang paaralang militar? Lugar iyon sa kampo sa hilaga para magsiyasat. Lugar iyon kung saan nag-aaral at nagsasanay sa labanan ang mga prinsipe at prinsesa. May kasama rin bang pagkain ang pag-aaral? Siyempre, may tanghalian. Huwag ka lang tumitig sa pagkain sa gabi. Kakasuri lang sa kampo sa hilaga. Ngayon din, ipapasok kita sa paaralan. Hindi ba ito sakto? Kung gayon, puntahan ko nga at tingnan kung sino ang gustong magturo sa akin ng asal. Binibini ng Qingbiing na palasyo. Walang amoy ng tinta. Hindi pantay ang pagkaayos ng lalagyan ng pagkain. Ang lalagyan ng pagkain pwede pang magsalba ng buhay. Pwede bang amoy tinta ang papel? Unang araw ng pagpasok sa paaralan.
Sino ang nagkakagulo dyan? Sa entablado ng pagpaparusa at pagsasanay. Nabagsak pa nga niya ang aklat ng hukbo. Hahaha. Jiang Zhaoye, hindi ka marunong bumasa. Hindi. Hindi marunong bumasa pero gusto pang pumasok sa paaralang militar. Gusto ring matuto ng batas ng hukbo ang isang taga-bundok. Sabihin mo pa ulit na taga-bundok ako. Ikakabit kita sa may tarangkahan. Dahil nandito ka na, tingnan mo muna ang guhit. Kung aatake mula sa rutang ito, paano ang pagsalakay ng kawal? Malapit ang daan kaya pwedeng biglang sumalakay. Hindi pwedeng dumaan. Bakit? Mataas ang magkabilang bundok. Mabigat ang nyebe sa mga ugat ng pino. Isang tunog lang guguho. Lalakarin ka ng tao at kabayo. Masiksik pa kay sa libingang hukay. Niloko niya. Mali ang kabayo. May gamot sa mga damo. Hindi mo nga mabasa ang letra, alam mo pa ang gamot. Kilala ko ang lasong damo. Magsisimula na ang ensayo sa labanan. Huwag kang mag-aksaya ng oras sa klase ng Ginoo. Hatakin mo na ang kabayo, bilisan mo. Miss! Nasapian na siya ng gamot. Habang mas hinahabol, mas may natatapakan. Hinahanap niya ang kapahamakan. Luhod ka. Talagang napaluhod niya ang kabayo. Iyan ang tawag na talagang alam ang asal. Maraming salamat. Nagawa pa niyang tulungan ang dating prinsesa. Walang takot madungisan ang pangalan. Huwag mo akong tulungan. Pagtatawanan ka rin nila kasama ko. Hindi pa napuputol ang binti, pwede pang lumakad. Tatawanan mo ako, tatandaan ko ang mukha mo. Suriin ang supot ng gamot. Hindi kailangan ang nakakasabik na damo para sa mga mangangaso sa hilaga. Napakadaling mapatay ang kabayo. Sino ang nagpalabas? Tingnan mo kung ano ang ginagawa ko. Hindi pa nga ako nakakahawak ng kabayo. May amoy din ito sa manggas mo. Inabot ni Zhao Xingzhao ang kamay. At paano naman? Kahit mamatay siya, para bang nakatadhana siyang maging aba ang dating prinsesa. Anong pakialam ko dito? Pakawalan mo ako, ang ama ko ay bisi komandante ng hilagang hukbo sa kabiserang kampo. Naglakas loob kang galawin ako. Hilagang bakuran ng pagsasanay. Binibining Jiang. Hindi korte ng investigasyon ang Royal Martial Academy. Nilagyan niya ng gamot ang sarili niya tapos siya pa ang nagsumbong sa hilagang bakuran. Kamahalan Prinsip Corona. Nagbibiro lang ang lingkod mo. Usapin ang nagwawalang kabayo. Ipaimbestiga sa tanggapan ng katarungan. Huwag niyong guluhin ang mga alituntunin ng paaralan. Ako ang bahala at magbibigay ako ng paliwanag sa iyo. Ang aklat mo tungkol sa mga insekto. Huwag ka nang lumapit sa akin mula ngayon. Sinasabi sa palasyo na malas ako. Nakakakain ba ang malas? Huwag mong hayaang may makakita sa handog na pasasalamat. Tandaan ko ang ipinakain mo sa akin. Mula ngayon, si Jiang Zhaoye ay upo sa unahang hanay. Malapit ba sa kainan ang unahang hanay? Naghihintay sa may pintuan si kanyang kamahalan Prinsip Corona para kay Binibining Jiang. Ang nangyaring pagwawala ng kabayo ngayon ay dahil sa kapabayaan ng Royal Martial Academy. Isipin mo na lang itong kabayaran ko sa iyo. Kaya nang busog na pumatay ng kaaway, tanggapin mo. Ang perlas, hiyas at magarang damit ay makatutulong para hindi ka gaanong maliitin sa Shenjing. Kung may umaapi sa iyo sa hinaharap, ako ang magpoprotekta sa iyo. Ilang pirasong tuyong karne ang maipapalit nito. Binibini-regalo ito ng Prinsip Corona. Kapag ibinenta mo iyan, may masasagasaan kang tao. Kung ibinigay niya sa akin, magagamit ko iyan. Hindi nakakapatigil ng pagdurugo ang mga perlas, ang gamot sa sugat ang kaya. Ay binibini, ano ang ipapalit mo? Pamahid para sa sugat, pamahid para sa frostbite at pulbos pampigil ng pagdurugo. Dagdagan mo pa ng 30 gin na tuyong karne. Napakarami naman. Marami ang tao sa dating kampo ng hukbong Chegu. Kamahalan, ibinenta ni Binibining Jiang ang mga gantimpala. Ibinenta niya. Ipinagpalit sa tuyong karne at gamot sa sugat. Ipadala sa dating kampo ng hukbong Chegu. Tinatawag na siyang Binibining Jiang ng mga dating sundalo. Ako ang nagbigay sa kanya ng mga perlas at hiyas. Para maalala niya ang kabutihang loob ng silangang palasyo. Ang lakas ng loob niya, ginamit pa niya ang mga bigay ko para makuha ang loob ng hukbong Chegu. Agarang ulat mula sa hilagang hangganan. Bumagsak ang pasong Tijian. 3 araw ng putol ang suplay ng pagkain ng hukbong Chegu. Humihiling ng agarang tulong mula sa korte. Hinihiling kong agad na magtungo sa hilaga. Sasama rin ako, marunong akong lumaban. Mapanganib ang hilagang hangganan. Kakabalik lang ni Binibining Jiang sa kabisera.
Mas mabuting manatili ka na lang at magpahinga. Saan pupunta ang tatay ko? Jen Xiaoye, ikaw ang maiwan. Hindi mo ako isasama. Nababahala ka bang sa gabal ako? Dahil marunong kang lumaban, mas lalo kang dapat maiwan. Kung marunong kang lumaban, dapat nasa labanan ka. Hindi lang sa hilagang hangganan ang labanan. Ang suplay ay sandata. Ang atas ng emperador ay sandata. Pati ngiting nakangiti may talim. Kahit walang hawak na patalim, makakapatay pa rin. Kapag kulang ng isang takal ng bigas sa mga sako sa tarangkahan. Sa hilagang hangganan may isang buhay na mawawala. Kapag isang araw na nahuli ang utos ng emperador. Sa tarangkahan mas maraming dugong dadanak. Ipinagkatiwala sa iyo ng duke ang rutang pangsuplay. Ibig sabihin ang buhay niya ay ipinagkatiwala niya sa iyo. Sige, unahin ko munang tingnan ang mga sako ng bigas. Lanan. Ang bigas ay manggagaling sa bodega sa timog ng lungsod. Kailangan itong umalis sa kabisera sa loob ng 3 araw. Ako na ang magbabantay sa bodega. Jen Xiaoye, ang pagbusisi sa bigas ay mas mahirap kaysa sumugod sa labanan. Huwag ka munang manakit ng tao. Unahin mong hawakan ng ebidensya. Kailangan mong bumalik ng buhay para makakain ka ng karne. Pinapangako ko sa iyo. Binibini. Ipinagkatiwala sa iyo ni Panginoong Duke ang Shenjing. Pumunta kayo sa bodega sa timog ng lungsod. Ano ang pakay mo rito, Binibining Jiang? Sa utos ni Panginoong Duke. Susuriin namin ang butil ng hukbo sa hilagang hangganan. Naipag-verify na ng kagawaran ng kabangyaman ang suplay ng hukbo. Hindi na kailangang mag-alala ang isang dalaga. Ang mga karitong punong karga ay hindi ganyan kadaling gumalaw. Hindi ka ba napapagod sa paghatak ng punong kargang kariton ng butil? Binibining Jiang, gusto mo bang pahiyain ang isang opisyal ng korte? Natatakan ang sako ng tatak ng korte. Paano mo magagawang questionin iyan ng basta-basta? Totoo ang tatak. Pero hindi siguradong totoo ang laman ng mga kariton ng butil. Makikita ko kung para sa hukbong Chigu ang butil na ito. Ang lumang selyo ay hindi nasaklaw ang bagong butil. Mga tauhan, ilayo siya. Sino ang mga ngahas humipo sa binibini? Hindi tama ang pakiramdam. Hilain niyo siya pababa. Hoy! Kapag binuksan mo ang isang sako, malalaman mo agad. Paano ito ipapakain sa mga sundalo sa hilaga? Ako ay tagapagpatakbo lang ng kariton. Paglabas ng sako sa bodega, maayos na agad itong isinara. Isang sako lang ang nabasa sa halumigmig. Sino ang nangahas magkalat na peke ang suplay ng hukbo? Kung ganoon, buksan pa ang isa. Suplay ito ng hukbo. Kahit baboy, hindi kakainin. Nasa pasong tijian ang kapatid kong lalaki. Tumahimik ka. Ang sinumang manggulo sa mga kawal ay papatayin. Ito ang ipadala sa hilaga. Sino ang gusto mong palamigin hanggang mamatay? Siya ang nagpalit. Patawad po, Panginoon. Nandoon ang selyo nang tanggapin ko ang kariton. Wala akong hinawakan ni isang sako. Kapag nagkalat ka pa ng kalokohan, walang makakaligtas sa pamilya mo. Tinatakot mo siya. Ibig sabihin, kinakabahan ka. Buksan ang bodega ng supply at muling suriin ito. Aselyo ang bodega. Kung walang utos ng kagawaran ng kabangyaman, walang papasok. Mangahas kang eselyo ang bodega sa harap ng lahat. Malinaw na nakasulat sa talaan. Ang ipapadala sa hilaga ay sapat na supply ng hukbo. Karne ang nakasulat sa talaan. Mabubusog ka ba sa pagkain ng talaan? Kung sino ang uurong ng isang hakbang, ang susuway ay papatayin. Wala ba kayong kapatid na nasa hangganan? Ang ikalawa kong kuya ay nasa hukbong Chegu. Kung ganoon, hindi ako ang hinaharang mo ngayon, kundi ang buhay ng ikalawa mong kuya. Kung urong ka pa, unahin kitang pugutan. Peke ang butil na ipanggugutom sa mga sundalo. At gagamitin mo pa ang batas militar para apihin sila. Ikaw ang dapat mawala. Jen Xiaoye, lihim mong sinuri ang suplay ng hukbo. At binugbog mo ang mga opisyal at kawal. Isa na yung parusang kamatayan. Binibini, maghintay ka muna ng tugon ni Panginoong Duke. Kahit isang araw. Ang hilaga ay magugutom ng isang araw. Ang sinumang manggulo sa disiplina ng hukbo, papatayin. Tinuturuan ako ng ama kong unahing alamin ang totoo. Ha, mangangahas kang putulin ang tabak ng opisyal ng korte. Pinutol mo ang suplay ng butil ng ama ko. Ako muna ang puputol sa tabak mo. Binibini, peke ang lahat ng nasa kariton sa labas. Baka mas marumi pa sa loob ng bodega. Kung ganoon, buksan ang bodega. Binibini, nasa hangganan ang ikalawa kong kuya. Hindi na ako hahadlang. Ang pagbubukas ng bodega ay paghihimagsik. Ang pagpayag na magutom ang mga sundalo sa hangganan ang tunay na paghihimagsik. Peke ang lahat.
Suriin ang bawat sako. Kaninong utang, siya ang mananagot ng buhay. Ang ikalawa kong kapatid ay nasa Pasong Tijan. Ito lang ang kinakain nila. Sino ang nagbigay sa inyo ng pahintulot na silipin ang selyadong bodega? Ang nakaselyo ay ebidensya. Hindi ka kasama sa usapang iyan. Tingnan mong mabuti, ito ang butil na ipinapadala sa hukbo sa hilagang hangganan. Gusto nilang mamatay ang mga kawal sa hangganan. Ginoo, si Zheng Zhaoye ay palihim na nagbukas ng bodega ng hukbo. At binasag pa ang sandata ng opisyal. Sakop ng kagawaran ng kabangyaman ang suplay ng hukbo. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na magsiyasat? Ako ang naghahanap ng butil para sa hukbo sa hangganan. Hindi kita pagbibigyan ng pabor. Isa kang babae. Wala kang karapatang humawak sa bodega ng hukbo. Ito ang lumang tatak ng hukbong Chaigu na iniwan ng aking ama. Ito ang butil na ipapadala sa hukbong Chaigu. Saka ko lang masisiyasat. Hindi pwedeng lampasan ng lumang tatak ang kagawaran ng kabangyaman. Kaya sinabi sa akin ng kagawaran ng kabangyaman. Bakit buhangin ang nasa loob ng mga sako ng butil? Sa totoo lang, pinoprotektahan kita. Noong ako ang tumanggap ng mga kariton, nandoon ang selyo. May tatak din ang bodega ng kagawaran ng kabangyaman ang mga sako. Hindi ko yon pinalitan. Ang mga suwail na tao ay bumabato ng paratang sa mga opisyal ng korte. Totoo ang selyo. Peke ang laman. Masabit pa silang agawin ang ebidensya kaysa karne. May utos ang prinsipe ng korona. Ang butil ng hukbo ay rerepasuhin ng kagawaran ng kabangyaman. Walang sinuman ang pwedeng maglipat ng butil. Hindi makapaghihintay ang hilagang hangganan sa muling beripikasyon. Walang utos mula sa silangang palasyo. Hindi pwedeng lumabas sa bodega ang butil na utang. Ayaw nilang galawin ang peking butil. Natatakot silang mahanap natin ang totoong butil. May karitong dumaan dito kagabi. Ikaw ang naglipat ng totoong butil. Binibini, maawa ka sa akin. Sako lang ang binubuhat ko. Saan napunta ang butil? Noong 3 oras ng gabi kagabi, inilipat ang totoong butil sa bodega ng Liuxi. Sila ang bodega ng pamilyang Chen. May pribadong bodega rin ang pamilyang Zhao. Ang mga pribadong bodega ng mga makapangyarihan ng daan. Binibining Jiang. Pribadong bodega ito ng pamilyang Liu. Hindi ito bodega ng hukbo, haha. Mabigat ang amoy ng bagong trigo. Hindi ito basta nakatago. Kalokohan. Ito ang pangtaglamig na butil ng pamilyang Liu. Kung may tatak para sa supply militar. Ibig sabihin, para yon sa hukbo sa hangganan. Kung ayaw ninyong magbukas, ako ang magbubukas. Ito ang totoong butil. Nandito pa ang tatak militar. Ito ang biniling butil ng pamilyang Liu. Bumili na nga ng butil, kinayod pa ang tatak militar. Kakainin ba ng pamilya mo ang isang buong lungsod para sa taglamig? Hindi ako mang-aagaw ng butil ng mga mamamayan. Ang mga makapangyarihan ang kumamkam sa butil ng hukbo sa hangganan. Kung gayon, kukunin ko ang butil ng mga makapangyarihan. Bawat sako, bibilangin at lalagyan ng utang na sulat. Sa hinaharap, sisingilin ayon sa talaan. Susulat ka pa ng utang na sulat. Ang sinisingil ko ay ang buhay ng aking ama. Hindi ang pagkain ng mahihirap ang agawin ko. Isulat, utang ng pamilyang Liu sa hukbong Chigu ang 300 sako ng bagong butil. Kung usisain ito ng Panginoon ng pamilyang Liu, papuntahin niyo siya rito para habulin ako. Kung haharang ka pa, isasama kita sa sako. Susunod na bodega, ang sa pamilyang Chen. Kumilos ka agad. Hindi sapat ang pasok sa pamilyang Liu. Naglalakas loob ka pang pasukin ang pamilyang Chen. Buksan ang pinto at itala ang lahat. Iyan walang butil ng hukbo dito. Ang mga sako na inilipat kagabi mula sa bodega sa timog ng lungsod ay nasa inyo lahat. Dakpin siya. Ang pag-agaw sa talaan ay pag-amin sa pananagutan. Isa na namang bodega. Ikaw, pumapasok ka sa pribadong bahay ng walang pahintulot. Ito ay lihim na pagkamkam sa rasyon ng hukbo. 260 sako ng pamilya Chen. Erehistro lahat. Kapag inusog mo pa ang kamay mo, huwag mo nang ituloy. Ang pamilya Zhao ng binibini ay pamilya Zhao Xing Zhao. Nandito ang bodega ng reserbang pakain sa hilagang bakuran ng pagsasanay. Hindi kasing bango ng bigas ang pakain. Nandito ang butil at mga sandata. Ang butil ay para sa mga may kapangyarihan. Ang mga pana ay para sa mga asasin. Ang daming abala sa hilagang bakuran ng pagsasanay. Bantay lang ako ng bodega. Hindi ko alam kung sino ang nagpadala. Ang 400 sako ng pamilya Zhao ay pawang pangangailangan ng hukbo. Ayon sa tala, unahin ang butil, sakay seal at itago ang mga pana. Binibini, sasama ako sa inyo sa paghatid ng butil.
Kapag kaya mong magbuhat ng sako, kaya mo ring magligtas ng buhay. Ang mga tao, kariton lang ang hinahiram. Itala na lang ang bayad sa paggawa. Binibini, hindi na namin kailangan ng pera. Tamang maghatid ng pagkain sa hukbong panghangganan. Ganyan ang sabi ng binibini. Hindi kami nakakasama sa mga tao. Ang utang ng mga may kapangyarihan, dahan-dahang sisingilin. Hindi pwedeng hintayin ang pagkain sa hilagang hangganan. Sinara ng mga bantay ng silangang palasyo ang pinto ng tubig. May atas ang Crown Prinsipe. Alak ang pinto ng tubig. Bawal umalis sa kabisera ang lahat ng barkong may kargang butil. Napatunayang pangangailangan ng hukbo ang butil. Mangahas pa kayong humarang. Walang nakasulat na utos ng silangang palasyo. Ang paglabas ng butil ay pagtataksil. Makakagalaw ba ang barko? Nalaglag ang kadena ng sluis. Kailangan ng 6 na tao sa winch para bumukas. Hindi ka naman pwedeng mag-ensayo sa ilalim ng tubig. Lene. Binibini, nagyelo ang lamig sa moat ng syudad. Kapag bumaba ka, mamamatay ka. Harangin siya. Sabi ng ama ko, ang butil at pakain ay mga sandata. Kulang ng isang kat ang mga sako ng butil. Sa hilagang hangganan, kulang ng isang buhay. Hindi ito butil. Ito ang buhay ng ama ko. Binibini. Mabilis, umakyat ka na. Mamamatay dahil sa pagsuway sa utos. Siya rin ang may kagagawan niyan. Nabuksan na ang sluis, hahaha. Gusto mo bang mamatay? Paanda rin agad ang barko. Sino ang mga ngahas humarang sa butil? Kung pagbabatayan ang usapin ng pagpapagutom sa hukbong panghangganan. Aangat ang angkla palabas ng lungsod. Sa tubig dadaanin ang butil. Ako sa lupa daraan. Hindi butil ang inaagaw ko, kundi ang buhay ng ama ko. Pangatlong araw na, Panginoong Duke. Wala na pati ugat ng damo sa kaldero. Kung magpapatuloy pa tayong magbantay, hindi mamamatay ang mga kapatid, kundi magugutom hanggang mamatay. Darating ang supply. Sino pa ang makapapasok nito? Sabi ng anak kong babae. Na ihahatid niya ang pagkain. Hahaha, ito ang rasyon na ibinibigay niyong dayin sa hukbong Chegu. Nga. Sinasadya nilang asarin tayo, Panginoong Duke. Hanggat hindi bumabagsak ang watawat, hindi urong ang tao. Kung ganoon, magutom kayo hanggang mamatay. Patayin sila. May karaban ng mga karwahe si Panginoong Duke. Binibini, puro mga kabayo ng hanhuang ang nasa unahan. Nasa loob mismo si Panginoong Duke. Pero barado ang daan. Kapag dumating na ang supply ng pagkain dito, hindi pwedeng huminto. Paano tayo sasalakay? Ako ang magbubukas ng daan sa hanay ng mga kariton ng bigas. Sundin ang sinabi ng binibini. Susunugin nila ang supply. Hindi kargamento ang nasa mga kariton. Ang mga kariton na yan ang buhay ng pasong tijan. Dumikit kayo sa akin. Sino mang maiwan, lagot. Hindi makararating ang bigas sa kaldero. Harangin niyo siya. Nakaraan na siya, bilisan niyong sumunod. Sino mang mangahas sunugin ang pagkain, uunahin ko siyang sunugin. Sino yan? Si Zheng Zhaoy ng mansyon ni Jing Biangong, naghahatid ng supply. Buksan ang tarangkahan ng hukbo, dumating na ang supply. Huwag umiyak, papasukin muna ang supply. Tunay ba ang bigas na ito? Tunay na bigas. Pakuluan muna ang tubig at gatong, saka maglugaw. Ang nakakagalaw, magsindi ng apoy. Ang hindi makagalaw, maupo at maghintay. May makakain pa tayo. Meron. Dahan-dahan sa pag-inom, baka mapasubo ka sa init. Akala ko, hindi na darating ito. Mainit pa ang kanin. Giniba ng binibini ang pribadong bodega ng mga makapangyarihan sa Shengjing. Kaya natin nakuha ang kalderong ito. Ama, naihatid na ang pagkain. Sino ang nag-utos sa iyo na pumunta sa unahan? Sabi mo, ang supply ay parang tabak. Kaya dinala ko ang tabak. Pahintulutan ng Panginoong Gogong na kumain ang mga kapatid. Kapag hindi pa tayo kumain, hindi na natin mahahawakan ang tabak. Kumain na. Binibini, kaya ko pang pumatay. Inumin mo muna ang ikalawang mangkok. Salamat, binibini. Nakilala ka na nila. Kung gayon, kikilalanin ko rin sila. Panginoong Gogong, muling pinalibutan tayo ng kabalyerya ng Hanhuang. Gusto nilang samantalahin na kakakain lang natin. Idiin pa sila ulit. Mga tagapasan ng kalasag, bantayan ng supply. Mga mamamana, umakyat sa burol. Mga sugatan, umatras kayo sa likuran. Akala nila gutom pa tayo. Paano mo gustong lumaban? Pag nakakain na, ibalik ang tabak. Sino ang nagsabing kaya pang pumatay? Ako. Kung gayon, sumugod ka kasama ko. Ha?
Huwag kang sumugod mag-isa. Ama, hindi ako nag-iisa. Kahit asong ulol, sumugod pa rin sa hanay. Sinisigawan nila tayong walang makain. Hoy! Ngayon, busog na tayo. Panginoong Gogong, nagkagulo ang hanay nila. Idiin sila pabalik, huwag silang bigyan ng pagkakataong mag-ayos. Anong klaseng lakas ba ang taglay niya? Hukbong Chigu, sumalakay. Ginoo, panalo na si Jingbian Gong. Kapag nanalo siya, hindi na mapipigil ang kaso ng peking bigas. Pero malaking tagumpay ito sa hangganan. Ang gusto ng koronang prinsipe ay ang hudyat ng hukbo. Hindi sa kanya ang karangalan. Itutok sa lumang sugat ni Jingbian Gong. Ama, yumuko ka. Hindi ito palaso ng hanhuang. Ginoo, nakita niya ito. Kung gayon, patayin pati siya. Huwag kang humiwalay sa hanay. Ay! Ama, huwag kang matulog. Nakalasong pana. Gamit yan ng hukbo ng korte. Song Hui. Ang tagamasid ng hukbo ang bumaril mula sa likuran kay Panginoong Gogong at pinatay siya. Narito ang kautusan ng emperador. Sino ang mangangahas maghimagsik? Sino ang mangangahas maghimagsik? Ikaw ang bumaril mula sa likuran ng aking ama. Naglakas loob ka pang gamitin ang utos ng emperador bilang panangga. Si Duke Jiang Liheng ng Jingbian ay naging gahaman sa papuri at sumugod ng padalos-dalos. Naging dahilan iyon ng pagbagsak ng pasong Tijan. Ibigay mo agad ang hudyat ng hukbo. Bumalik ka sa kabisera at humarap sa investigasyon. Kabulastugan, ikaw ang nagputol ng suplay ng pagkain. Ikaw ang pumatay ng palihim sa tao gamit ang palasong lason. Ang susuway sa utos ay papatayin ang buong angkan. Nakasulat din ba sa utos ng emperador ang palasong iyan? Jiang Zhaoye, lakas ng loob mong patayin ang inspektor ng hukbo. Tinamaan mo ang ama ko. Bakit ako hindi mangangahas? Huwag ka munang mangagat ngayon. Ipinapana niya sa'yo. Matutong magpanggap na tanga. Para makita kung sino ang may sabit sa likod. Hindi pa ibinibigay ng duke ng Jingbian ang hudyat ng hukbo. Hindi pwedeng ibigay ng duke ng Jingbian. Hayaan munang mabuhay ang mga kapatid. Kapag ibinigay mo yon, mapapahamak ka. Buhay kang makababalik sa kabisera para may pagkakataong makabawi. Pinasuko ng duke ng Jingbian ang pagbalik sa kabisera. Ang hukbong Chigu ay maghintay ng utos sa pinanggalingan. Binibini, anak ng duke. Dinala ko ang palasong ito pabalik sa Shenjing. Kung sino ang bumaril, siya rin ang mananagot. Jiang Hui, mangahas kang isama siya. Ngayon, kukunin ko ang buhay mo. Bumalik sa kabisera at humarap sa investigasyon ang duke ng Jingbian. Ang haharang ay kalaban ng utos ng emperador. Huwag mong hayaang madamay ang mga kapatid sa kasalanan ng pagsuway sa utos ng emperador. Mamamatay ka. Ang buhay lang ang makasingil sa patay. May lason na pumasok sa dati mong sugat, duke. Kailangang itigil at alisin ang lason. Utos ng emperador na ikulong at alisan ng posisyon. Bawal ang maling pagpasok. Kung mamamatay siya sa daan, isasama ka sa libing. Jiang Zhaoye, ang ama mo ngayon ay isang taksil na opisyal. Bumalik ka na, Jiang Zhaoye. Ama, pinatay ko siya. Dadalhin kita pabalik sa hilagang hangganan. Papatayin ko ang isa sa kanila. Ang mga nasa likuran ay mapuputol ang ugnayan. Ayokong makita kang mapatay nila. Tandaan mo, Jiang Zhaoye. Gusto mong maghiganti, hindi ba? Kailangang pigilan mo ang unang bugso ng galit. Huminto. Sino ang nag-utos na huminto ka? Magsabi ka pa ng isang salita. Puputulin ko muna ang dila mo. Hindi kita nasamahan sa ilang masarap na kainan. Umuwi ka, lulutuin kita ng karne. CJ. Panginoon. Patay na ang duke ng Jingbian. Ang bangkay ay ibinalik ayon sa utos. Sino ang humawak sa kanya? Kung sino ang humawak sa kanya, babaliin ko ang kamay. Gusto mo pang sumuway sa utos ng emperador. Ihahatid ko ang ama ko pauwi. Binibini, kumain ka kahit isang subo. Hindi na ako gutom. Noon, pinakamatakot kang magutom. Sa huli, kapag umabot sa sukdulan ng puot. Pati ang sikmura ay tatahimik na rin. Bumalik na ang duke sa bahay. Binibini. Ama, dinala ko ang palasong iyon pabalik. Ang taong may utang. Ako rin ang maghahatid niyan pabalik. Naalaala pa ng kanyang kamahalan ang maraming taong pagtatanggol ng duke ng Jingbian sa Hilaga.
Ipagkakaloob ang marangal na libing na akma sa ranggo ng duke. At pagkakalooban ng posthumous na titulong matapat at magiting. Natatandaan pa ba ng kanyang kamahalan ang mga nagawa ng duke? Mamaya, personal na darating ang kanyang kamahalan na prinsipe upang makiramay. Ang bilis niyang dumating. Jayang, magpakatatag ka. Dumating ka ba rito para umiyak para sa ama ko? O para kumuha ng kung ano? Ayokong pag-usapan ang mga usaping opisyal sa harap ng altar ng Yumao. Pero may natagpo ang lihim na sulat sa hukbo ng Hanhuang. Bawat salita, patama sa pakikipagsabuatan ng pamilya Jiang sa kaaway. Hindi pa nga lumalamig ang bangkay ng Panginoong Duke. At binabagsakan niyo na agad ng putik. Pinagbintangan pa ang Jingbiangong na nakipagsabuatan sa Hanhuang. Hindi makakatakas ang mga dating tauhan ng hukbong Chaigu sa kasong ito. Halata sa unang tingin na huwad ang mga liham na ito. Ha? Naniniwala ako sa katapatan ni Jingbiangong. Kaya binigyan ko ang pamilya Jiang ng isang pagkakataon. Anong pagkakataon? Ibigay ang talaan ng mga dating tauhan ng hukbong Chaigu. Ako ang mamamagitan para sa pamilya Jiang. Ililigtas ko ang buhay mo. Ang kinatatakutan ninyo ay ang hukbong Chaigu. Kung malinis ang pangalan ng hukbong Chaigu, ano ang masama kung ibibigay ang talaan? Jiang Zhaoye. Suwayin ang utos at tumangging ibigay. Iyon ay pagtatakip sa mga taksil. Miss, hindi pwedeng ibigay ang talaan. Nasa buhay ng mga dating kawal ang talaang iyon. Ibibigay ko. Kung naisip mo na sana ng mas maaga, hindi sana naging abala. Nakapag-isip-isip ka na. Natutuwa ako. May kondisyon ako. Naglalakas loob ka pang maglatag ng kondisyon. Gusto kong papasukin sa kabisera ang lahat ng dating tauhan ng hukbong Chaigu. Para samahan ang huling paglalakbay ng aking ama. Gusto mong tawagin ang hukbong Chaigu papasok sa kabisera. Hindi ito pagtitipon ng hukbo, kundi libing. Kapag naroon na ang lahat, ibibigay mo ang talaan. Kapag kumpleto na ang lahat, ibibigay ko. Natakot siya. Ang hukbong Chaigu ay walang baluti at walang tabak. Kapag dumating sila, parang sila lang ang maghahakot ng kamatayan. Ayos, papasukin sa kabisera ang dating mga tauhan ng hukbong Chaigu para sa libing. Pero bawal magsuot ng baluti. Bawal ding magdala ng sandata. Pwede. Miss, talaga bang ibibigay mo ang talaan? Sulat kamay ito ng Panginoong Duke. Matagal nang alam ng ama na may susubok sumamsam sa talaan. Nag-iwan ng panakip ang Panginoong Duke. Sa mga nagdaang taon, palagi niyang iniimbestigahan ang nangyari noon. Baluti, supply, lasong pana, hudyat ng hukbo, at mga liham ng pakikipagsabuatan sa kaaway. Sa bawat tabak na ipinamamahagi nila, may iniiwang hawakan na ebidensya. Miss, kunwari lang ang pagsang-ayon mo sa Crown Prince kanina. Sinabi ni Ama, huwag muna. Gusto kong makita kung sino ang lalapit para magdala ng lubid. Miss, tiyak naming ihahatid ang libing ng Panginoong Duke. Ang mga buhay na tao. Hindi isinusulat dito. Isulat mo ang mga pangalang namatay sa labanan, nawawala, at inalis sa talaan para ipakita sa Crown Prince. Ano ang ginagawa natin sa pagpunta sa kabisera? Maglilibing at magbibigay ng patotoo. Para makita ng buong hukuman na buhay pa ang hukbong Chaigu. Miss, iisipin ng Crown Prince na sumuko ka na. Akala niya ibibigay ko ang mga tao. Sa totoo lang, magpapasaksi ako ng mga tao. Mas kumpleto ang mga tao, mas madali ang pag-aayos ng mga bayarin. Nakikiramay ang kanyang kamahalan, ang Crown Prince, sa pamilya Jiang. Ngayon ay ang dakilang seremonya ng pagpayapa. Pakiusapan si Miss Jiang na magsuot ng pula at pumasok sa bulwagan. Hindi pa tapos ang ikapitong araw ng pagluluksa para sa Panginoong Duke. Gusto mong magsuot siya ng pula. Magsuot ng pula. Ipinapakita nitong handang sumunod ang pamilya Jiang. At hindi na usigin ang mga lumang alitan. Nakahimlay pa rito ang ama ko. Pinapasuot mo ako ng pula. Para makalimutan ko kung paano siya namatay at madala siya. Miss, gusto kang pasuotin ng pula ng Crown Prince. Gusto lang niyang makita ng buong hukuman na sumuko ka na. Ito ang baluti na sinuot ng Panginoong Duke nang ipagtanggol niya ang pasong Tijian. Isinuot ito ng ama ko nang bantayan niya ang hangganan ng bansa. Ngayon, isusuot ko ito sa pagpasok ko sa bulwagang pantanggapan. Magagalit ang Crown Prince. Habang mas nagagalit siya, mas lalabas ang tunay niyang kulay. Ito ang baluti ng Jingbiangong. Miss, walang dala ang ating pagpasok sa palasyo. Pupunta ba kayo roon para makipaglaban?
Pupunta kayo para sabihin sa hari ng Hanhuang na buhay pa ang hukbong Chigu. Ihatid ang Panginoon ng dayin sa paglilitis. May utos ang prinsipe. Hindi maaaring magsuot ng baluti ang dating hukbo kapag papasok sa palasyo. Bawal magdala ng sandata. Ang dala namin ay damit panloob, hindi tabak. Jiang Zhaoye, binibini. Sa utos ng kamahalan, magsuot ka ng pulang damit. Sa pagpasok sa bulwagan, bawal ang baluti. Hindi ako narito para uminom at magsaya. Narito ako para ihatid ang huling paglalakbay ng ama ko. Pumasok siya sa bulwagan na may itim na baluti. Ngayon ay araw ng pagpapatahimik at pagsasaayos ng ritual. Gusto niyang manggulo. Jiang Zhaoye, binibini. Sa harap ng bulwagan, hubarin mo muna ang baluti bago magbigay galang. Hindi hubarin ng ama ko ang baluti. Huwag mong hayaang mapahiya ang seremonya. Ipahayag. Si Jiang Zhaoye ay pumasok sa bulwagan sa gabi. Pinapasuot ka pa nga niya ng pulang damit. Kakamatay lang ng ama ko. Para kanino ko pa isusuot ang pulang damit? Ang paghubad ng baluti sa harap ng bulwagan ay matinding kawalang galang. At sa harap ng bulwagan, pinapatay mo pa ang tapat na ministro. Yan ba ang paggalang mo? Ngayon sa malaking seremonya. Para ipawasto ang pangalan ng pamilya Jiang. At para bigyan ng hantungan ang dating hukbo ng hukbong Chigu. Hantungan. Itinuturing ninyong pakikipagsabuatan sa kaaway ang hukbong Chigu. Kung voluntaryong isusuko ang talaan ng mga pangalan. At papasok sa dunggong bilang buong unit. Natural na mapapalaya sa parusa. Hanggat buhay pa ang buto ng ama ko. Hinihintay niyong ibenta niya ang kanyang mga kawal. Jiang Zhaoye. Huwag mong kalimutan, nangako kang ibibigay ang talaan ng mga pangalan. Nariyan na ang lahat. Dapat na ring maibigay ang talaan ng mga pangalan. Bago ko ibigay ito, may itatanong ako. Magtanong ka. Ang hukbong Chigu ay hindi pa nasisiyasat, pero nakatakda na agad ang sala. Ano ang batayan nyo? Ito. Ang lihim na sulat ng pakikipagsabuatan na nakuha sa Hanhuang ay siya ng ebidensya. Sino ang nakakuha ng sulat? Natural na mula ito sa kampo ng bantay. Sino ang namamahala sa kampo ng bantay? Ngayon lang ibibigay ni Jiang Zhaoye ang talaan ng mga pangalan. Hindi isang opisyal ng hukuman. Noong buhay pa ang ama ko. Hindi nila siya pinahintulutang imbestigahan. Patay na siya. Ako ang magtatanong para sa kanya. Sino ang nag-utos na palitan ang depensa? Nakaipon na ang lahat ng mga tao ngayong araw, kamahalan. Dapat na ring maayos ang usaping pambansa. Kamahal na prinsipe. Ano ang ibig mong sabihin dito? Ito ang taong may hawak ng lubid. Yan Chinyaw, gusto mo bang pilitin ang palasyo? Malubha ang sakit ng ama. Hindi matatag ang pamahalaan. Nawala sa kontrol ang hilagang hangganan. Hiniling ng anak na ito sa ama na ibigay sa akin ang ganap na kapangyarihan sa pangangasiwa ng bansa. Plano mong maghimagsik. Kung ibabalik sa akin ngayon ang hukbong Chigu. Sino ang mangangahas magsabing ako ay naghimagsik? Tulungan mo ako ni Jiang Zhaoye. Tulungan mo akong pilitin ang palasyo. Tulungan mo akong linawin sa iyo at sa iyong ama. Maaari ring mapawalang sala ang dating hukbo ng hukbong Chigu. At maisama sa talaan ng donggong. Gusto mo ng katarungan, ibibigay ko sa iyo. Gusto mong mapawalang sala ang pamilya Jiang. Ibibigay ko rin sa iyo. Kung akuin ng pamilya Jiang ang panig ng prinsipe, ngayon din ay mapapasyahan na. Pero kung aakyat sa trono ang prinsipe, maaaring mabaliktad ang kasong nasa hangganan. Binibini. Piliin mo ako at hindi madadamay ang ama mo. Hindi ako pipili. Anong sinasabi mo? Hindi ako pipili ng emperador. Ni ng prinsipe tagapagmana rin. Sa harap ng hukuman, sino bang nagpapakawala ng ganyan? Nasa pangangaso ako ng lobo. Kailangan ko munang makita ang tatak ng ngipin. Kung sino ang may malinaw na ebidensya, siya ang masusunod. Jiang Zhaoye, huwag mo akong pilitin. Ako ang magbubukas ng paglilitis. Hindi ito ang talaan ng hukbong Chigu. Sabi ko, ibigay mo ang talaan. Hindi ko sinabing ibigay muna. Unang pagdinig ng kaso ng huwad na bigas. Sino ang pumutol sa supply ng bigas ng hukbo sa Hilaga? Lumabas ka mismo. Lumabas ka, Ginoong Liu. Ang lingkod na ito ay nagpalabas lamang ng bigas ayon sa tala. Totoo ang selyo ng kagawaran ng pananalapi. Mga baw ng uling ang nasa sako ng bigas. Anong tala ang pinatungan mo ng selyo? Pinangangasiwaan na ng prinsipe tagapagmana ang mga usaping pambansa. Ang pagdinig sa kaso ng bigas ay para lang patagalin at ipitin ang malaking usapin sa palasyo. CJ. Ikalawang pagdinig. Kaso ng lasong pana.
Larangan ng labanan sa pasong Tijan. Sino ang pumana sa likod ng aking ama? Magulo ang labanan. Sino ang makapagpapatunay? Mismong nakita namin. Zheng Zhaoye, dinala mo ang hukbong Chigu. Para lang pilitin ang hukuman na tanggapin ang sinasabi mo. Hindi ang panig ko. Kundi para ang buhay ang magsalita para sa mga patay. Dapin siya ng mga kawal ng palasyo. Huwad na tala ng bigas, lasong pana. Selyo militar at liham ng pakikipagsabuatan sa kaaway. Ngayon, isa-isa nating sisiyasatin. Sino man ang mag-abot ng kutsilyo, siya ang sisiyasatin ko. Ngayon, kung hindi kayo susunod, huwag kayong pumili ng panig. Utang lang ang sisingilin ko. Zheng Zhaoye, hanggang kailan ka ba magwawala? Hindi pagwawala ito, paglilitis ito. Ikaw na anak ng opisyal. Ano bang karapatan mo para litisin ang hukuman? Ang ama ko ay nagbantay sa hilagang hangganan sa loob ng 16 na taon. Namatay siya sa inyo mismong mga sako ng bigas, lasong pana, at lihim na utos. Ngayong araw, hindi ako luluhod sa bulwagan. Utang lang ang sisingilin ko. Sa tala ng bodega sa timog ng lungsod, nakasulat ang 3,000 sako ng bagong bigas. Pero sa loob, abo ng uling at buhangin ang laman. Ang lingkod na ito ay nagpalabas lamang ng bigas ayon sa tala. Hindi ko alam na napalitan na ang laman. Ang totoong bigas ay nasa pribadong bodega ng mga makapangyarihan. May tatak pa ng supply militar sa mga sulok ng sako. Ilang promissory note lang, hindi pa mapapatunayan ang sala. Kung gayon, patawagin ang mga naglipat ng bigas. Sabihin mo ang totoo, walang makakapatay sa iyo. Ikatlong bantay noong inilipat ang supply ng bigas. Sako na tinatakan ng selyo ng bodega ng kagawaran ng pananalapi. Mga kawal ng silangang palasyo ang nagbantay sa mga karwahe. Kasinumalingan lang ng mga pasaway. Ikalawang tala. Binaril sa likod ang tapat na opisyal. Magulo ang labanan. Sino ang makapagpapatunay na ako ang bumaril? Mismong nakita namin. Lahat sila ay dating hukbo ng angkan ng Jiang. Hindi ka panipaniwala ang patotoo. Kung gayon, ipasuri mo sa mga gumagawa ng pana. Ito ang maitim na pana mula sa hilagang bakuran ng hukbo ng kabisera. May numero ng imbakan sa lagusan ng pana. Ha! Sino ang makakakuha? Kinukuha ito ng kampo ng tagapangasiwa gamit ang utos mula sa silangang palasyo. Kalokohan. Hindi pa tapos ang usapin ng pana. Ang huling bilang ay yaong batch na kinuha ni Song, ang tagapangasiwa ng hukbo, bago ang paglusob. Kamahalan, ang lingkod na ito ay kumilos lamang ayon sa utos. Tumahimik ka. Kaninong utos? Zheng Zhaoye, dinala mo ang hukbong Chigu sa palasyo at pinuwersa ang mga opisyal ng korte. Ito ang pag-aklas. Wala silang baluti at wala silang sandata. Ang mga tauhan mo ay may baluti at may hawak na tabak. Sino ang mas mukhang nag-aaklas? Ang ikatlong paratang. Ang lihim na atas na itinago ng ama ko bago siya namatay. Nakasulat dito na pansamantalang kukumpiskahin ang mga suplay at butil sa hilagang hangganan. Iniutos sa tagamasid ng hukbo na bawiin ang tanda ng hukbo ni Jin Biangong. Dalhin sila pabalik sa Shengjing. Kalahating punit na pahina lang, naglakas loob ka pang akusahan ako. Surin. Ito ay isang lihim na atas ng loob ng palasyo. Pwede bang nakawin ang atas? Pero ang kalahating pirasong tatak na jade na ito. Hindi mapapeke sa kopyang papel yan. Ang peking butil ay tumuturo sa silangang palasyo. Ang lasong pana ay tumuturo sa silangang palasyo. Ang lihim na atas ay tumuturo sa trono. Ha, ama na emperador. So gusto mo ring mamatay ang Angkan Jiang? Kung hindi mo lihim na inutusan ang tagamasid ng hukbo, hindi sana nawala ng kontrol ang hilagang hangganan. Inutusan ng ama na emperador ang pagharang sa butil para bawasan ang kapangyarihan ng hukbo ni Jin Biangong. Zheng Zhaoye, kaya kitang tumbasan. Iginagawad ko sa iyo ang gintong plaka ng kapatawaran para patawarin ang Angkan Jiang. At patawarin ang hukbong Chigu. Dito na nagtatapos ang usaping ito ngayon. Ama na emperador. Isaalang-alang ang kabuang sitwasyon. Gusto mo ng linis ng pangalan mo? Ibibigay ko sa iyo ang linis ng pangalan. Patay na ang ama ko. Ibayad mo ang plaka. Ayoko. Ano ang gusto mo? Gusto kong alamin ng malinaw. Gusto mo akong patayin. Hindi kita papatayin. Hindi rin ako upuruan. Hindi kayo karapat-dapat ng ama mo na pagpilian ko. Bubugbugin ko ang kampana ng daing sa templo ng mga ninuno. Kami ay walang baluti at walang hukbo. Testigo lang kami, hindi nag-aklas. Dakpin si Zheng Zhaoye. Kung gusto mo ng ika-4 na kaso, umaksyon ka. Kapag tumunog ang kampana ng daing ng binibini,
Darating ang lahat ng kamag-anakan ng Maharlika at mga opisyal. Iyan mismo ang gusto ko, buo ang mga tao. Pag tumunog na ang kampana, wala nang atrasan, binibini. Wala na ring atrasan ang ama ko. Hindi maaaring patunugin ang kampana ng daing kung walang napakalaking inhustisya. Ano ba talaga ang nangyari ngayon? Si Jingbian Gong ay pinagkaitan ng supply at tinamaan ng lasong pana. Pinaratangan siya ng pakikipagsabuatan sa kaaway. Ang ebidensya ay tumuturo sa silangang palasyo. At tumuturo rin sa inyong kamahalan. Kasama ang mga dating tauhan niya, nag-alsa siya. Mga Ginoo, huwag kayong malinlang sa kanya. Wala akong baluti at wala akong hukbo. Ebidensya lang ang dala ko. May tunay na tatak ng Ministry ng Pananalapi ang talaan ng butil. Ang lasong pana ay sa kampo ng tagamasid ng hukbo. Ang piraso ng papel ay may kalahating tatak na jade. Hindi sapat ang kalahating punit na papel para hatulan ako. Nang buluhin ni Zheng Zaoye ang korte sa pagtunog ng kampana. Dapat agad siyang dakpin. Hindi sapat ang kalahati. Ang buong piraso. Yan Kinghe, sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na pumunta sa templo ng mga ninuno? Tumunog na ang kampana ng daing. Maaaring dumating ang lahat ng angkan ng hari. Hindi ka ba natatakot? Noong iniligtas mo ako, hindi mo rin tinanong kung natatakot ako. Ang selyo ng dating emperador. Dakpin ang pinatalsik na prinsesa sa pagtatago niya ng Peking atas. Maaaring beripikahin ng punong angkan ang nakatagong ukit ng Fengxi. Ha? Tunay ang huling habilin. Huling utos ng dating emperador. Kung mawalan ng kabutihang asal ang kasalukuyang nasa trono. At pahirapan ang tapat at mabubuti. Ibalik ang trono sa lehitimong tagapagmana, si Yan Qinghe na nakatatandang prinsesa. Kalokohan, matagal na siyang tinanggal sa katayuan at ginawang karaniwang tao. Ikaw ang nagpatalsik sa akin. Ang nagluklok sa akin ay ang yumaong emperador. Isang babaeng natanggal na sa katayuan, nangahas pang makipag-agawan sa trono. May tapang ba siya? Hindi ko kailangan ng pahintulot mo. Pinatay sila ng imperial na bantay. Sino ang mga ngahasaktan ang bagong emperador? Una, tapakan mo muna ang hukbong Chigu. Narito ang huling atas ng yumaong emperador. Gusto pa rin ng prinsipe ng korona na patayin ang emperador. Ang dami mong iniaabot na patalim. Ikaw naman ang magbayad. Ako ang anak ng langit. Sino ang mga ngahas na pilitin akong bumaba sa trono? CJ. Tama. Mga pira-piraso ng lihim na atas ng yumaong emperador. Ang tapat na ministro ay pinaslang ng walang sala. Nawalan na po ng bertud ang inyong kamahalan. Pakiusap, bumaba na po sa trono ang inyong kamahalan. Ihanda ang atas ng pagbibitiw sa trono. Tabi. Ako pa rin ang prinsipe ng korona. Ang bumaril kay Duke Gong gusto pang tumakas. Sa ngalan ng bagong atas, dakpin ang mapaghimagsik na prinsipe Yan Chengyao. Ang tagapangasiwa ng hukbo, Song Hui. Magsisisi ka rin. Isinusulat ko lang ang utang na ito. Zheng Zaoye, talagang makakaupo ba ako roon? Totoo ang huling atas. Malugod naming tinatanggap ang pagluklok ng bagong emperador. Mabuhay ang aming emperador sa mahabang panahon. Lahat sa hukuman ay nairita sa akin at itinuturing akong malas. Bakit mo ako pinili? Pinagtatawanan ako ng buong kabisera bilang ligaw na aso. Ikaw lang ang nag-abot sa akin ng isang mainit na tinapay. Agarang ulat mula sa hilagang hangganan. Ang hari ng Hanhuang ay personal na pinamumunuan ang 50,000 kabalyeryang bakal papuntang timog. Ang digma ang hindi natapos ng ama ko. Ako ang tatapos niyan. Kaya pa bang ipagtanggol ang pasong Tijian, Zheng Zaoye? Nariyan pa ba ang watawat ng hukbong Chigu? Nariyan pa, pero halos bumibigay na. Kamahalan, kakapanatag pa lang ng kalagayan sa korte. Hindi na pwedeng makipagdigma muli. Iminumungkahi ko na isuko ang 3 lungsod sa hilagang hangganan at makipagkasundo sa Hanhuang. Upang mapanatiling ligtas ang Shengjing. Kahit kahiyahiyang isuko ang lupain. Mas mabuti pa rin kaysa tuluyang bumagsak ang bansa. Hindi ba mamamayan ng dayin ang mga tao sa hilagang hangganan? General Jiang, ang pamamahala sa estado ay hindi pangangaso. Hindi pwedeng padalos-dalos lang dahil sa bugso ng damdamin. Kung gayon, ano ang batayan mo? Sa kakayahan kong lumuhod at humingi ng kapayapaan. Zheng Zaoye, dumalo ka sa pagpupulong sa bulwagan ng korte. Hindi pwedeng laitin ang mga opisyal ng korte. Hindi ko siya nilait. Gusto niyang isuko ang lupain iyon. Tinanong ko lang siya kung kaya niyang ipagtanggol ang lupain. Hindi ikaw ang may tungkulin roon. Paano makapamumuno ng hukbo ang isang babae? Patay na ang duke ng Jingbian. Nais mo bang isang babaeng lumaki sa bundok ang mamuno sa depensa sa hilaga? Lene. Hindi pwedeng mamuno ng hukbo ang isang babae.
Kung gayon, ikaw ang magbantay. Walang hiya ka, nangahas kang manakit sa harap ng bulwagan. Sabi mo, mapapangalagaan ng pagsuko ng lupa ang Shenjing. Kung gayon, sabihin mo muna kung ilang hanay ng depensa mayroon sa Pasong Tijan. Lihim iyan ng hukbo. Ang mga nagsusulong ng pagsuko ng lupa. Hindi man lang alam kung ilang hanay ng depensa ang meron. Unang depensa, libis ng ngipin ng lobo. Ikalawa, ang hanay ng higanting kabayo sa kanal ng niebe. Ikatlo, ang kanal ng langis na panunog sa loob ng pasong depensa. Totoong ang nakita na niya ang mapa ng depensa sa hilagang hangganan. Kung mabutas ng hanhuang ang libis ng ngipin ng lobo. Saan sila susunod na sasalakay? Iyan ang dapat itanong sa general. Hindi ka marunong lumaban. Pero nangahas ka pang turuan ang kanyang kamahalan na isuko ang lupa. Saan dadaan ang ruta ng supply? Sa pangunahing daan dadaan ang mga supply. Sa hilagang hangganan, binara ng malakas na niebe ang pangunahing daan. Unahin ng paalisin sa Qinghe ang mga barkong may supply. Tapos lilipat sa Tagaytay ng Suishi para magpalit ng kabayo. Hindi mo nga kilala ang daan ng supply. Bakit mo nasabing pwede itong patagalin? Itanong mo pa. Kung walang haharang sa mga kabalyero ng Hanhuang. Ilang araw lang, aabot na sa Shenjing. Pinakamabilis, 9 na araw. Kapag bumagsak ang Pasong Tijan. Bababa ang mga kabalyero ng Hanhuang sa timog sa kahabaan ng Niebeng Kapatagan. Sa ika-9 na araw, nasa labas na sila ng lungsod ng Shenjing. 9 na araw. Ngayon, 3 lungsod ang isusuko. Bukas, 10 lungsod naman. Hintayin mo hanggang sa maipantutok na ang kanilang itak sa lig mo. Ano ang isinusuko mo? Kamahalan, totoo ang sinabi ni Jiang Zhaoye. Hindi pwedeng isuko ang Pasong Tijan. Ito ang hilagang tarangkahan. Kapag bumagsak ang pasong iyon, bukas na bukas ang mga tarangkahan ng Shenjing. Pero babae pa rin siya. Paano siya susundin ng mga sundalo? Sinasamba ng hukbong Chaigu si Binibining Jiang. Siya ang nagdala ng pagkain sa hanay. Iniligtas niya ang buhay namin. Handa kaming sumama sa Binibining Jiang pahilaga. Ang hukbong Chigu ay dating hukbo ng pamilya Jiang. Kaya natural lang napapanig sila sa kanya. Hindi tiyak na susunod ang iba pang tropa sa depensa ng Hilaga. Tanungin mo ang mga taga-Hilagang depensa kung susunod sila sa isang taong hindi na nakakakilala ng daan. Hindi ako mananalo dahil babae ako. At hindi rin dahil lalaki kayo. Para ipasa sa inyo ang tarangkahan ng bayan. Mga Ginoo, may tutol pa ba? Kung ipagkakatiwala ko sa iyo ang Hilagang hangganan. Ano ang hihilingin mo? Unahin ang pagkain at supply. Huwag papayagang kurutin ng kagawaran ng pananalapi. Hindi pwedeng ang tagamasid ng hukbo ang humawak ng pana. Hindi pwedeng lumagpas sa kapangyarihan sa pagpapakilos ng tropa. Makinig ang lahat ng general ng Hilagang depensa sa kautusan ng labanan. Hindi pakikinggan ang mga walang lamang salita. Ito ang kailangan ng taong marunong sa digmaan. Pinapahintulutan ko. Hindi maaari kamahalan. Ngayon pa lang naupo ang bagong emperador. Kung babae ang pamamahala sa hukbo, tiyak na pag-uusapan ito ng buong kaharian. Makakapigil ba sa mga kabalyero ng Hanhuang ang usap-usapan ng buong kaharian? Takot ka sa sasabihin ng bayan. Hindi ako takot kahit mapuno ng mga kalansay ang Hilagang hangganan. Kunin ang hudyat ng hukbo ng Hilagang tagapagtanggol. Handa akong sumunod sa utos ng General tagapagtanggol ng bayan. Jiang Zhaoye, tumanggap ka ng atas. Itatalaga si Jiang Zhaoye bilang dakilang general ng pagprotekta sa bayan at Hilaga. Mamahala sa hukbong Chigu at sa mga tropa ng Hilagang depensa. Unahin ang pagkain at supply. Diretso ang utos ng hukbo. Walang sinuman ang pwedeng magpigil. Hindi ko tinatanggap ang hudyat ng hukbo para sa kapangyarihan. Kundi para bantayan ang tarangkahan ng bayan. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang Hilagang hangganan. Ibabalik ko sa iyo ang Pasong Tijan. Kung makikita lamang iyon ng dakilang prinsipe. Makikita niya. Pagpupugay sa dakilang general ng pagprotekta sa bayan at Hilaga. Unang atas. Ang mga barkong may supply mula Qinghe ay agad magtutungo sa Hilaga sa buong magdamag. Bawal tumigil sa kabisera kahit isang saglit. Sumusunod po ang mababang general. Ikalawang atas. Magtakda ng 3 palitan ng kabayo sa Tagaytay ng Suishi. Unahin ang gamot sa frostbite at mainit na pagkain. Ikatlong atas. Ang dating hukbo ng Chigu ang magiging pangunahan. Magsama-sama ang mga tropa ng Hilagang depensa sa kampo. Bawal ang alitan sa loob. Alam mo na ngayon kung paano ang daan. Binibini, makakabalik na kami sa Hilagang hangganan. Hindi para bumalik at magpakamatay. Babalik tayo para selyuhan ang tarangkahan. Kulang pa ba ang bigas, General? May karwahe kami. Hindi kukunin ang bigas ng mga mamamayan.
Bayaran ng mga karwahe at kabayo ayon sa talaan. Hindi pwedeng magutom ang hukbo sa hangganan. Hindi rin pwedeng magutom ang mga mamamayan. May utos ang aking hari, si Helian mo. Ipapunta ang anak na babae ni Jiang Liheng sa Niebeng Kapatagan para lumuhod at sumuko. Walang hiya. Bakit? Natakot ang babaeng general. Bumalik ka at sabihin kay Helian mo. Ang digma ang hindi natapos ng aking ama. Ako ang tatapos niyan. Binibini, mabagsik at napakalamig sa hilagang hangganan. Huwag mong gutumin ang sarili mo. Maghintay ka lang sa pagbalik ko, kakain tayo ng mainit-init. Naglayag na ang mga barkong may bigas sa Kinghe. Naihanda na rin ang mga palitan ng kabayo. Palabas ng lungsod, pahilaga. Opo. Hanay iyon ng mga karwaheng bakal. Ang mga karwaheng bakal na nakabaluti ay humihila ng mabibigat na kariton. 3 butas ang nabuksan sa pader ng kalasag sa unahang kampo. Sobrang bigat ng bawat isa. Baka hindi kayanin kahit 3 kariton ng bigas. Hindi mapapasok ng mga palaso ng general. Hindi rin matabas ng tabak. Yung hayop nakabalot sa bakal na baluti. Parang maliit na bundok kung sumalpok. Yuyuko sila bago sumugod sa hanay. Pero nanginginig ang mga tainga nito. May amoy na langis na pangsiga sa baluti. Sa hanhuang, gumagamit sila ng langis na panlaban sa lamig. Pero takot din ito sa apoy. Lagi ring nanginginig ang mga tainga. Ibig sabihin, natatakot ito sa matinis na tunog. General, hindi pwedeng sapilitang banggain ang hanay ng mga karwaheng bakal. Iminumungkahi ng inyong lingkod na umatras tayo pabalik sa Pasong Tijan. Umiwas muna sa talim. At saka magplano ng susunod na laban. Bawat atras natin, isang linaman ang ipapasok ng hanhuang. Pero kung hindi aatras, mababasag ang hanay ng hukbo. Hindi ito basta lakas-lakas lang. Guluhin ang pandinig, paningin at paa niya. Kailangang maglatag ng pormasyon ang general. Hindi malalim ang hukay na ito, general. Talaga bang mapipigil nito ang mga karwaheng bakal? Hindi para harangan, kundi para mapasobrang hakbang siya at tumapak sa wala. Mga palasong may huni para guluhin ang pandinig. Langis na pangsiga para guluhin ang paningin. Ang kanal sa niebe ay gugulo sa mga paa. Sundin ng general, bilisan ang paghukay. Tapusin bago magbukang liwayway. Kapag bumagal pa ng kaunti, tatapakan ng mga karwaheng bakal ang mga kakampi natin. Binibini, isang araw ka nang hindi kumakain. Ibaon pa ng mas malalim dito. Huwag hayaang patayin ng niebe. Sabi ng Panginoong Duke. Kapag gutom ang tao, bumabagal ang utak. Paano kung hindi pumasok sa kanal ang mga karwaheng bakal? Hilahin ko siya papasok. Dumarating na. 30 ulo, diretsyo sa gitna ng hanay. Isang hakbang paatras at bahay ninyo na ang nasa likod. Sundin ang utos ko, walang agang magpapakawala. Mahal na hari, hindi umatras ang mga tao ng dayin. Patay na si Jiang Liheng. Kung gayon, ang dayin ay ipagkatiwala na lang sa mga babae sa pagbabantay ng tarangkahan. Wasakin sila. Gusto kong lumuhod siya sa harap ng lumang bandila ni Jiang Liheng. General, pakakawalan na ba ngayon? Kapag naghintay pa tayo, sisugod na sila rito. Pakawalan ang mga palasong may huni. Nagkagulo na sila. Panatilihin ang ayos, panatilihin ang ayos. Nabiktima sila sa patibong na apoy. Hindi pa sapat. Hindi na kaya ng kanang pakpak ng hukbo. Umaasa sila sa kadena ng watawat ng hari para kontrolin ang pormasyon. Iyan ang puso ng pormasyong panghari, hindi iyon mapapasok. General, kami na ang pupunta. Bantayan niyo ang hanay. Harangin siya, protektahan ang general. Kung sinabi niyang bantayan ang hanay, bantayan natin ang hanay. Natagpuan ko na. Binitawan niya ang kadena ng pangunahing watawat. Barilin niyo siya. Ihawi mo. Bumalik na ang bakal na rinosero. Nagbanggaan sila sa isa't isa. Pasulong, mga mamamana. Huwag hayaang makapagpundar muli ang hanhuang. Anak na babae ni Jiang Liheng. Ano nang gusto mong pagawa sa ama mo? Kalapastanganan ito sa aking hari. Wala nang tao sa dayin. Hayaan ng babae ang magdala ng watawat ng hari. Hindi lang watawat ang dinadala ko. Pati ang buhay mo. Malakas ka. Pero babae ka pa rin sa dulo. Hindi ba babae ang ina mo? Mabaho ang bunganga mo, bobo ka pa. Gusto mong makipagtagisan ng lakas sa akin. Noong bata pa ako, hindi ako natatalo sa agawan ng karne sa mga oso sa niebe. Nabasag ang tambol ng hari. Ikaw naman ngayon. General ng bantay. Huwag kang lalapit. Sabi niya lang, hindi pwedeng manakit ng babae. Kailangan ko siyang paalalahanan mismo. Mas marami pa ang mga general ng dayin na napatay ko. Kaysa sa karne na nakain mo.
Kung gayon, may kulang ka ngayong araw. Ang lakas mong kakaiba. Talagang hindi ka tao. Hindi ako tao. Hindi mo na kailangang sabihin. Lumuhod ka ng kaunti. Umatras ka. Bago mangagat ang lobo sa bundok. Ibinababa muna nito ang mga balikat. Watawat ng hari. Nangahas kang hawakan ang watawat ng aking hari. Pinapadapa mo ako sa niebe. Nandito na ako. General. Bumagsak na ang watawat ng hanhuang. Puspusang umatake ang buong hukbo. Bumagsak na ang watawat ng hari. Hindi pa ako nabibigo. Nakita na ng dalawang hukbo na lumuhod ka. Bumagsak na ang watawat. Ni isa, huwag tumakas. Patayin ang hari. Hindi luluhod ang hanhuang. Sinong nagsabing papatayin kita ngayon? Gawin nilang malinaw ang lahat. Ikaw ang magpapaluhod sa akin. Ikaw ang luluhod sa huli. Ang tagumpay ng dayin ay tagumpay ni General Jiang. Ito ang sagot ko. Sa labang ito, nabihag na buhay ng general ang hari ng hanhuang. Mapapanatag na ang kalahati ng hilagang hangganan. Kung narito pa ang Panginoong Gogong, tiyak na matutuwa siya. Hindi pa tapos. Ipinadala ng mga sugo ng palasyo ng hari ang sulat ng pagsuko. Sabi nila, handa silang magbigay ng lupa, magbayad ng tributo, at kumilala bilang sakop. Ang hiling lang nila ay palayain ang hari ng hanhuang. Natakot na sila. Ano ang isinulat ni ate? Umatras ng 50 li. 100 kabayong tribute. Palit kay hilian mo. Hindi ito sulat ng pagsuko. Ito ay tawad at kapalit. Handa nang magpanggap na sakop ang korte ko. Dapat maunawaan ni General Jiang ang kanyang hangganan. Nakaluhod na kayo sa labas ng tolda. Nangahas pa kayong turuan kami tungkol sa hangganan. Ang hari ng hanhuang ay hindi dapat lapastanganin. Kung hindi palalayain ng dayin ang hari, tiyak na muling mag-aalsa ang mga tribu. Natalo kayo. Nangangahas ka pang magbanta. Hindi ko tinatanggap ang sulat na ito. Iyan ang sinserong hangarin ng hukuman. Hindi nasusukat ang sinseridad sa ilang malalambot na salita. Ilang buhay ang utang ninyo. Paano isusulat ng general iyon? Ako ang susulat ng kasulatang pagsuko. Kapag masyadong mabigat ang mga kondisyon, hindi pipirma ang hukuman. Kung hindi pipirma, pababayaan ba nating nakaluhod pa rin si helian mo? Unang kondisyon, umurong ang hanhuang sa dating hangganan at magbayad ng 300 li. 300 li. Iyan ang pastulan ng ating hukuman. Nang sinunog ninyo ang mga lungsod sa timog, natanong na ba niyo sa dayin kung papayag silang daanan? Ikalawang kondisyon, isuko ang lahat ng pangunahing general ng hukuman na lumahok sa pananalakay sa timog. Ikalawang kondisyon, isuko ang punong general ng hukuman na lumusog. Si helian mo lang ang ibibihag. Hindi pa yon sapat para tumbasan ang dugong dumanak sa hangganan. Ikatlong kondisyon. Taon-taon, ang hanhuang ay magbabayad ng mga kabayong pandigma at butil sa hangganan. Ang mga kabayong pandigma at ang mga minahan ng bakal ang ugat ng buhay ng hukuman. 7 na yon sa labas ng pasong tijan. Nasunog ninyo hanggang pangalan na lang ang natira. May ugat ng buhay ang inyong hukuman. Pero ang mga tao sa hangganan, parang walang halaga ang buhay nila. Isulat. Bayaran ng 20 taon. 1 taon na bawas kay helian mo, 1 taon na mangdagdag. Ika-4 na kondisyon, magtayo ng bantayog sa labas ng pasong tijan. Ano ang nakaukit sa bantayog? Huwag kailanman lalabag sa dayin. Ika-5 kondisyon, ibibihag si helian mo at dadalhin sa Shenjing. Ipapailalim siya sa paglilitis sa ilalim ng batas ng dayin. Hindi ako tatanggap ng batas ng inyong kaharian. Pinatay niya ang mga taga-dayin. Kaya sa batas ng dayin siya dapat hatulan. Masyadong mabigat ang mga kondisyon ni General Jiang. Hindi iyon aaminin ng alinmang sangay ng hukuman. Sinasabi mong mabigat iyon. Dahil ang nakikita mo lang ay kung ano ang nawala sa hukuman. May mga namamatay at nasusugatan sa labanan. Iyan ang mga mamamayan. Hindi iyan ang labanan. Kung sa tingin mo'y mabigat, isasama kita para makita mo. Saan? Sa hukay ng mga bangkay sa hangganan. Para saan mo ako dinala para makita ang mga ito? Sa kasulatan ng pagsuko ninyo nakasaad. Ang paglusob sa timog ay para lang mangalap ng butil. Dati, mahigit 300 sambahayan ang narito. Nang dumaan ang kabalyerya ng hanhuang, naging abo ang lahat sa isang gabi. Ganyan din ba ang tingin nyo sa pagkuha ng butil? Tingnan mo, may mga sundalong nagbabantay dito. May mga babaeng nagdadala ng butil.
May mga batang hindi nakatakas. Noong sinupil sila noon ng Panginoong Gogong, buong magdamag silang lumuhod. Sinasabi mong masyadong mabigat ang mga kondisyon. Nang dumating kayo para sunugin ang lungsod, tinanong ba ninyo kung gaano kabigat iyon para sa kanila? Sa labanan, may patay at sugatan talaga. Nakapatay rin ang dayin ng mga taga-Hanhuang. Sa labanan, ang kalaban ang pinapatay ko. Ang pagsunog sa mga nayon, pagwasak sa mga lungsod, at pagnanakaw ng butil. Ang paggamit ng mga buhay na tao bilang panangga sa palaso, iyon ang tawag na kasalanan. Ang listahan ng lahat ng punong general na lumahok sa pananalakay sa timog, gusto ko. Sino ang nag-utos na sunugin ang lungsod? Sino ang kumamkam ng butil sa daan? Sino ang humuli sa mga tao at ginawang panangga? Isa man, huwag palampasin. Kung ibibigay ng hukuman ang mga tao. Kung hindi mo talaga papatayin si Helian mo. Nasabi ko na siya ay hahatulan sa ilalim ng batas ng dayin. Kahit ang hukbong natalo, kailangan ding magtayo ng bantayog. Sabihin mo ulit. Ang lugar na kinatatayuan mo ngayon ay niligtas nila gamit ang kanilang buhay. Hindi ako luluhod sa mga kaluluwang patay. Pinapahiya mo ba ako? Nang dumating ka, pinapulupot mo ako sa niebe para lumuhod. Ngayon, ikaw ang lumuluhod. Ano nang hindi patas doon? Kailangan ka pang buhay ng emperador at ng hukuman. Pumirma ng kasulatang pag-amin ng sala at pagsuko. Talo lang ako sa'yo. Hindi ako aamin ng sala. Kung hindi aamin ang hari, hindi tatantanan ng lahat ng sangay ng hukuman. Gusto mo bang yumuko ako sa mga kaluluwang namatay ng dayin? Mga buhay na taga-Hanhuang iyon. Kailangan po ninyong magpakumbaba. Maaari mo pang ipilit dahil sa mukha mo. O maaari mo ring akuin ang utang na ito para sa mga buhay ng hukuman. Sumalakay ang Hanhuang sa timog at sinunog ang mga bayan sa hangganan. Sinamsam ang ruta ng supply at pinatay ang hukbong Chegu. Narinig mo ba yon, Panginoon ng Dukado? Hati pa lang ang naisusulit sa unang bayarin sa hangganan. Itayo ng matibay ang batong ito, General. Para makita ito ng mga kaluluwang nasawi sa hangganan. Taunang kabayaran. Ibigay sa harap ng bantayog. Kapag kulang ng isang kabayo. O kulang ng isang karito ng bigas. Ako mismo ang tutungo sa hilaga. Itinatala ng hukuman. Hindi itatala. Susundin. May 17 punong general na lumahok sa pananalakay sa timog. Handa ang hukuman na ipasa sila sa loob ng 3 araw. Dadalhin din si Helian mo sa Shengjing. At litisin siya sa ilalim ng batas ng dayin. Hindi na lihim na ayusin sa kapatagan ng niebe. Utos mula sa Shengjing. Iniutos ng bagong emperador na si General Jiang ang maghatid pabalik ng matagumpay sa hari ng Hanhuang. Makakauwi na ang binibining panganay. Dalhin niyo ang tala pauwi. General Jiang, ipinaghiganti mo kami. Hindi pa tapos ang paghihiganti. Hayaan silang magbayad ayon sa batas. Dalhin niyo ako pabalik sa kabisera. Hindi ka ba natatakot na kunin ng hukuman ang iyong kapangyarihang militar? Kung kanila yon, problema nila yon. Kung ibibigay ko o hindi, ako ang magpapasya. Kung makita man ng Panginoon ng Dukado ang araw na ito, tiyak na matutuwa siya. Mauuna pa niyang tanungin ako kung kumain na ako. General Jiang, naghihintay na sa bulwagan ang mga opisyal ng korte. May nagsumite na payapa na ang 4 na sulok ng mundo. Hindi nararapat sa babae na matagal humawak ng kapangyarihang militar. Hindi pa tapos ang usapan. Pero nagmamadali na silang itikom ang mga tabak. Ako mismo ang sasalubong sa matagumpay na pagbabalik ni General Jiang, ang tagapagtanggol ng bansa at tagapangalaga sa hilaga. Kasulatang pagsuko at tatak ng hari ng Hanhuang. Lista ng mga punong general ng pananalakay sa timog. Dinala ko na lahat. Napangalagaan mo ang hilagang hangganan. Hindi ako lang. Sila ang gumamit ng buhay nila para harangan ang kapatagan ng niebe. Salubungin ang hukbong Chegu sa lungsod at maghanda ng piging. Noong nakaraan, pagbalik sa kabisera. May mga laging umaayaw sa aming pagiging madugo. Kung wala ang dugong nasa inyo, saan manggagaling ang aming tahanan? Mga kasama, tandaan nyo ang hukbong Chegu. Tandaan nyo, sapat na. Kamahalan, payapa na ang 4 na sulok ng mundo. Hindi nararapat sa babae na matagal humawak ng kapangyarihang militar. Kakaupo ko lang. Pero nagmamadali na kayong bawiin ang kapangyarihang militar. Hindi ko itinatanggi ang ambag ni General Jiang. Pero kapag matagal na hawak ang kapangyarihang militar, sa huli magdudulot ito ng puna at usap-usapan. Noong gabing umuulan ng niebe sa Pasong Tijian, nasaan ka? Nasa kabisera ako at namamahala sa pamahalaan. Noong 3 araw ng putol ang pagkain ng hukbong Chegu.
Ilang beses ka bang kumain? Nanghina sila sa gutom at hindi na magawang maitaas ang kanilang mga sable. Samantalang ikaw ay kumakain ng mainit na pagkain sa Shenjing. General Jiang, sa hukbo sa hangganan, hindi pwedeng isa lang ang kilalanin. Ang bansa ay may sarili nitong batas. Hindi ako ang kinikilala ng hukbo sa hangganan, kundi ang makapagpapabusog sa kanila. Isang taong nabubuhay ng hindi tinatarakan sa likod. Kinikilala namin si General Jiang. Ipinapasok niya ang pagkain sa pasong tijan. At inilantad din niya ang kaso ng pekeng bigas. Narinig ko. Duke ng Jingbian, Jiang Lieheng. Nagsilbing bantay sa hilagang hangganan sa loob ng 16 na taon. Tapat at walang katulad. Ang kaso noon ng pakikipagsabuatan sa kaaway at paglustay ng mga suplay. Lahat ay binalangkas ng mga taksil na opisyal. Ngayon, aangal ang pamilyang Jiang. Ama, malinaw na po sa inyo ang lahat. Ama, narinig niyo iyon. Iginagawad ng pusto mo kay Duke ng Jingbian, Jiang Lieheng, ang titulong hari ng katapatan at kagitingan. Ilagay ang kanyang espiritong tabla sa templo ng mga ninuno bilang natatanging opisyal na naglingkod sa bayan. Ang mga nasawi sa hukbong Chigu ay pararangalan sa dambana ng mga martir sa pambansang seremonya. May pangalan na ang mga kapatid. Hindi na sila walang alaala at nag-iisang kaluluwa. Si Zheng Zhaoye ang magpapatuloy na mamuno sa depensa ng Hilaga. Siya ang mamumuno sa hukbong Chigu at sa mga hukbong pananggol ng Hilaga. May tutol ba? Sabihin mo muna kung ilang hanay ng depensa ang mayroon sa pasong tijan. Tinatanggap ko ang atas. Ang hilagang hangganan ay ipagkakatiwala pa rin sa'yo. Hanggat hindi nagugutom ang hukbo sa hangganan. Hindi babagsak ang hilaga. Mula ngayon, ang bigas at suplay ng hukbo sa hangganan ay unahin bago ang piging sa palasyo. Hindi pa na ipapadala ang butil para sa hilagang hangganan. Hindi maaaring magdaos ng piging ang palasyo. Kumain. Mula ngayon, hindi na mapuputulan ng suplay ang hukbo sa hangganan. Ako, bilang emperador, ang magtitiyak niyan. Hahaha. Binibini, ang mainit na sabaw na inihanda ng kusina ng palasyo. Iwi mo. Saan ka pupunta, General? Uwi ako. Naghihintay pa sa iyo ang tablet ng Duke. Makakakain ka na rin ngayon, binibini. Hindi ko nawala ang hudyat militar ni Ama. Ang pinakaasam ng Duke ay kumain ka ng maayos. Ama, nag-aklas na ang pamilyang Jiang. May pangalan na ang hukbong Chigu. Hindi na mapupunta sa likod ng mga piging sa palasyo ang suplay ng butil sa hilaga. Ama, busog na po ako. Sino? Para sa isang karaniwang tao, sapat na ang isang mangkok ng sabaw para mabusog. Inookupa mo ang bubong ko. Gusto mo bang magbayad sa mga sirang tile? Ikaw nga talaga. Kilala mo ang binibini. Tingnan mo pa ulit at bubunutin ko ang mga mata mo. Tatak ng pulang apoy sa sinapupunan. Lakas ng oso ng niebe. Dugo ng kabundukan at dagat. Hindi ka nga pangkaraniwan. Sabi nila, siya raw ang panganay na binibini ng Dukhang Jingbian. Jiang Zhaoye. Ang tunay mong pinagmulan ay nasa labas ng kabundukan at dagat. Hindi kayang palakihin ng karaniwang tao ang tulad mo. Nagkakamali ka. Siya ang nagpalaki sa akin. At siya rin ang nagturo sa akin. Mas mabilis magigising ang lakas sa loob mo. Hindi ka kayang ikahon ng Shenjing. Hindi ka rin kayang ikahon ng hilagang hangganan. Kagagaling lang sa bahay ng binibini. Tapos gusto mo na namang isama siya. Hindi ako alis. Sa labas ng kabundukan at dagat. Naroon ang iyong mga kababayan. At naroon din ang iyong kapahamakan. Ang aking mga tao. Ngayong araw, sa Shenjing at sa hilagang hangganan. Hindi mo ba gustong malaman ang tunay mong pinagmulan? Apelyido ko ay Jiang. Ito ang tahanan ko. Darating ka rin para hanapin ako. Huwag galawin, ewan kung nakakain yan. Jiang Zhaoye, lalo ka pang hindi mukhang supling ng mga Diyos kaysa sa sabi-sabi. Kahawig ako ni Ama. Sa araw na bumukas ang tarangkahan ng Shanghai. May intindihan mo. Ama, busog na talaga ako. Tungkol sa aking pinagmulan. Pagkatapos ko lang kumain sa kana natin pag-usapan. Ngayon, pangangalagaan ko muna ng maayos ang tahanang ito.